Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-uusapan natin itong si Inday Sara Duterte, official na Vice President, no? Mga around 3 PM kahapon, nag-inaugurasyon kay Inday Sara Duterte sa Davao. Okay? At pag-uusapan natin ang speech ni Inday Sara Duterte sa vlog na ito. Okay? Pero bago ang lahat, importante na mag-like dito sa video. Okay? Like this video. Okay? 1, 2, 3. Okay. At subscribe na rin sa channel ko, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga latest videos na kagaya nito. Okay? Na ipagtanggol natin si BBM at si Inday Sara Duterte. Okay. Going back to this topic. Kahapon at 3 PM, formal nang nag-inaugurate kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? She is officially our Vice President of the Philippines. Okay? At pag-uusapan natin ang speech ni Inday Sara Duterte. No? Sa kanyang speech, ang highlights sa kanyang speech ay itong inuuna niya yung God. Okay? So, si Mir Isko rin, no? Sabi niya, God first, di ba? Pero itong si Inday Sara, ito yung totoong leader na masasabi ko, opinion ko to ha, na Panginoon talaga ang inuuna. Sabi niya, he's calling for unity, no? Pagkakaisa and love of a country. Importante yun, no? Yung sinabi niya. Dahil sa Panginoon, uunahin natin ang Panginoon, no? Para tayong Pilipino ay magkaisa. At she always remind us na lahat ng mga politiko sa bayan natin ay uunahin ang ating bansa. Love of country. Okay? Hindi tayo maging loyal sa mga politikong binoto natin, kundi loyal tayo sa ating bansa, no? You do good things sa ating bansa, no? Kahit anong mga desisyon na gagawin mo, always nating iisipin na bansa ang uunahin natin. Yan ang isa sa mga highlights sa speech ni Inday Sara Duterte. At napahanga talaga ako guys kay Inday Sara Duterte. Alam niyo ba kung bakit? No? Yung sabi niya na hindi raw siya matalino, hindi raw siya magaling, pero may puso at malasakit siya. Artili niya yung sinasabi ha. Pero sa akin naman is yung pagsabi niya dito, masasabi kong humble talaga itong si Sara sa kanyang speech na di siya matalino at di daw siya magaling. Humble, no? Is very humble, no? Pero sa totoo, matalino at magaling itong si Inday Sara kagaya ng kanyang tatay. Nagpakita lang si Inday Sara Duterte sa kanyang speech na she is being humble talaga. Kahit Vice President na siya, pero nagpakumbaba pa rin, di ba? Sa totoo, magaling siya. Kagaya makikita naman it's like his father ba, na mahigpit sa corruption at madisiplinang tao ang mga Duterte. Pag sinabi mong Duterte, grabe yan sa disiplina. Magaling yan, dedicated sa kanilang trabaho. No? At present pa si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang inauguration, no? At may sinabi si Pastor Apollo Kibuloy, no? Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy na magiging maganda ang mangyayari sa bansa natin, no? Kasi dahil magaling ang Vice President at President. Yan ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Magiging maganda ang mga pangyayari sa Pilipinas dahil binoto ng taong bayan si Bongbong Marcos at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Puro ito magaling. Lahat yan, magaling yan. Dalawa na yan. Taong bayan needs their support, no? So nanawagan ako bilang isang vlogger na
susuportahan natin ang dalawang leader na ito. Okay? So, sabi ni Pastor, we are in good hands with these two leaders. Merong better future ang Pilipino sa kamay ni Vice President Inday Sara Duterte at Bongbong Marcos. At alam nyo ba kung ano yung na-touch ako kay Inday Sara, na masasabi ko talaga na yung kanyang leadership ay bilang isang Vice President, nagpapakita siya ng good role model sa taong bayan. No? Alam niyo ba kung bakit? Niyakap niya si Pangulong Duterte, na that's a symbol na nagbigay galang kay Pangulong Duterte. No? Meron man silang mga pagkakaiba sa mga desisyon nila, sa kanilang values, or meron silang differences, no? Ba? Kita naman natin yan sa mga balita na meron silang mga di pagkakaunawaan sa mga kanilang desisyon. Pero itong si Inday Sara, 100% nagbibigay pa rin ng galang kay Pangulong Duterte. Niyakap niya. Parang napaiyak si Inday Sara Duterte. No? At niyakap din niya ang kanyang nanay. Nagpapakita lang itong si Inday Sara, kahit may kamay na bakal itong si Inday Sara, when it comes to his or her parents, talagang lumalambot ang kanyang puso at nagpay ng respect sa kanyang mga magulang. No? At yan, yung speech talaga niya ay pagkakaisa ang kanyang isinusulong. No? Sabi niya na yung pagkakaisa natin hindi lang sa buong bansa, na sa politika o sa politiko, hindi lang diyan naglimit ang pagkakaisa. Dapat rin bawat Pilipino sa kanya-kanyang pamilya dapat magkaisa rin. No? If gusto natin na uunlad talaga ang bayan, pagkakaisa sa bawat pamilyang Pilipino at sa buong bansa. No, that includes the political views, no? Magkaisa. Yun lang naman eh. Kahit sinong leader ang ilagay natin, magagaling, matalino, pero kung hindi tayo nagkaunawaan, magulo pa rin ang ating bansa. No? Sana mga kakamping dyan, mga dilawan, wag na yung mga rally-rally, mga reklamo, kasi yun lang ang nagpapabagal sa ating kaunlaran sa ating bansa. So yan ang mensahe ni Inday Sara Duterte. Consistent pa rin sila ni Bongbong Marcos sa kanilang panawagan na unity. Okay? At may update tayo kay Robin Padilla. Itong si Robin Padilla at si Pastor Apollo Kibuloy nagkita because they are invited sa inauguration ni Inday Sara. Na itong si Kibuloy at si Robin Padilla nagkita, nagkamayan, at itong si Robin Padilla ay nag-bless pa kay Pastor Apollo Kibuloy, symbol of respect ni Pastor Apollo Kibuloy. Na alam naman natin itong si Pastor Apollo Kibuloy ay prangka din na pagkatao. Sinabihan niya si Robin Padilla, akala ko ba nagbago ka na? Ito ay tungkol sa kanyang issue, no? And Robin Padilla responded, hindi maaaring magbago ako, sir. Pastor. Yan ang sabi ni Robin. At hindi na idinitalye ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga pinag-usapan nila. Okay? At sabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ito raw si Robin Padilla ay magbibigay ng jacket kay magbibigay ng jacket kay Pastor. So that's a sign of respect. Kung ano bang ibig sabihin sa pagbigay ng jacket ni Robin, baka yun ha? Symbol of friendship nila ni Pastor. Okay. And si Kibuloy naman, sabi niya na nananawagan rin siya sa mga taong bayan na susuportahan pa rin natin si Robin Padilla sa kanyang adhikain. No? Hindi raw natin i-judge si Robin Padilla sa kanyang yung latest issue niya. Kung hindi, i-judge natin si Robin Padilla sa kanyang
ang accomplishment bilang isang senador. Oh. No, kahit dismayado ang mga BBM supporters sa kanya, nananawagan pa rin si Pastor Apollo na susuportahan pa rin natin si Robin Padilla sa kanyang gagawin sa Senado, no? So yan, maganda yung mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Respeto pa rin siya kay Robin Padilla. And I hope one of these days itong si Robin Padilla ay mag-sorry din sa mga BBM supporters. Okay? So, patuloy nating subaybayan yan. At present sa inaugurasyon ni Inday Sara Duterte, that includes si Pangulong Duterte, nanay ni Inday Sara Duterte, Zimmerman, at itong si Bongbong Marcos, no? President-elect Bongbong Marcos, present din. Masayang masaya. Nag-photo op pa with Pangulong Duterte, no? At nandyan rin si Amy Marcos. Nandyan rin si tawag doon, si spokesperson, dating spokesperson, Harry Roque, at si Gadon, nandun rin, no? Pero hindi present si Vice President Leni Robredo. Mas inuna pa yung local na event sa LGU. So, hindi na natin yan, sa next vlog natin o pag-uusapan natin yan, bakit, anong epekto ng hindi sumipot ito si Vice President Leni Robredo. Pero present lahat. Nandito si Bong Revilla. Nandito din. Sino pa ba ang nakita ko? Hindi ko lahat nakita yung buong video eh. Si Bongo, nandyan. No, marami talaga. Lahat ng mga unit team na kasama ni BBM at ni Inday Sara present. That means consistent ang kanilang pagkakaisa. Unity talaga. No? Present din si yung mga si Andrew kumanta rin, nag-rap, no? Yung rap niya tungkol kay na Vice President na raw si Inday Sara Duterte. That's one of the highlights also. Okay? So, yan guys, patuloy natin na subaybayan itong Vice President natin na si Inday Sara Duterte. At ang susunod nitong mag-inaugurate ay si Bongbong Marcos. Sa mga videos ko, patuloy na ipagtanggol ko itong dalawa, si Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Talagang magbibigay tayo ng balita na hindi fake news. Okay? Babantayan natin ang mga paninira na gagawin. No? I hope na itong mga haters ng mga kakamping at mga dilawan ay hindi na magiging bitter, kundi susuporta na lang sa gobyerno natin. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito at patuloy na mahalin natin ang bansang Pilipinas. Okay? See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.